Pilipinas ay binubuo ng higit sa 7,000 pulo, 17 rehiyon, 81 probinsya, 144 na lungsod, 1,490 munisipalidad, at higit kumulang na 42,000 barangay. Kung saan, simula sa barangay na pinamumunuan ng barangay captain, mga lungsod sa pamumuno ng mayor, mga probinsya sa pamumuno ng gobernador, hanggang sa mga kongresista, senador, at ang siyang pinakamakapangyarihan sa bansa, ang presidente. Iba't ibang administrasyon, iba't ibang personalidad, iba't ibang paraan ng pagpapatakbo sa bansa, ngunit iisa lamang daw ang kanilang layunin. Ang para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas at ng mga mamamayan nito, o sa madaling salita, good governance. Ano nga ba ang kahulugan ng good governance? Ganito yan. Ang good governance, sabi ko nga kanina, kinakailangan ang isang local government unit ay malinaw o bukas at transparent sa mga mamamayan yung kanilang mga ginagawa. Unang-una, para makatupad ka sa sinasabing good governance, kailangan yung mga hakbangin ng isang local government unit ay naaayon sa mga batas ng pamahalaan. So kapag sinusunod mo yung pamahalaan, kung ano yung mga batas, sumusunod ka at nagagawa mo ng maayos yung gawain ng isang local government unit para sa ating mga kababayan. So for example, let's say, halimbawa, sa pag-expend ng pondo ng isang bayan o ng isang barangay. So, kailangan transparent siya, kailangan dumadaan sa mga bidding at sa mga pamamaraan na kung saan ay malinaw na naipapahayag kung ano yung proyekto, magkano ang ginastos, at ang importante, makikita yung proyekto na naririyan. So, sa pamamagitan ng ganung bagay, masasatisfy ang mga tao at nakikita ng mga mamamayan na ang local government unit na ito ay gumagawa ng mapabubuti na kinakailangan ng bayan. Isang example lang yun. Basic na para ma-determine mo yung good governance. Kung ano ba yung tao din naman kasi nagde-decide. Ngayon, ano ba yung kailangan ng tao? They just need to know kung ano ba yung nagiging expenses ng ating bayan, kung ano ba yung mga projects natin. Kung pag lahat yun, yung pangangailangan nila is nami-meet ng isang public servant o katulad namin na nasa ating pamahalaang bayan, wala tayong magiging problema when it comes to good governance. As long as ang budget is naigagamit ng tama at nadadala sa mga tamang projects. So, yung pag-asenso ng isang bayan, actually salamin yun ng isang magagaling na mga nanunungkulan. So, like dito sa atin, sa Pililya, yung paglago ng tourism natin, parang simula yun na nakikita na maganda yung nagiging takbo ng mga pamamahala ng mga Siyempre, ang isang public servant, una-una, nung ma-elect na nung paano, na siyempre, itataguyod niya yung konstitusyon. Tapos susunod siya sa batas, tapos gagawa siya ng mga alintuntunin. As a councilor, siyempre, inaasahan na tayo yung local legislator eh. So, ang ginagawa natin ay yung mga local ordinance. Diba sa national, yung mga Republic Act, dito mga ordinance. Tapos, aside from that, meron rin tayo na pinapunction na iba. Katulad ko as MENRO, alam niyo ba yung MENRO? Yung Municipal Environment and Natural Resources Officer. Ako po yung nagpa-function doon. Pero wala akong sweldo dito kasi bawal yung double compensation. So extra task ko yun bilang councilor. So dito, yung good governance, syempre, kinakailangan natin yung pagprotekta sa environment. Yung mga programa katulad na, syempre, kailangan natin i-rehabilitate. Halimbawa, ang ilog. Halimbawa, yung mga open dam site. Kailangan i-close natin yan. So, isa yun sa
mga hinihigpitan natin kinakailangan wala yung ganyan. Nagkakaroon din tayo ng mga tree planting, mga information education campaign para sa awareness tungkol sa paano mapanatili yung magandang environment. Mga ganun. May mga programs din tayo na inululusan na tungkol naman sa mga hayop na siyempre kailangan parang tao yan na alagaan mo yan, yung kapakanan ng hayop na kailangan maibigay mo. Ginagawa rin natin sa ating pamahalang bayan. Actually, yung good governance naman talaga ay as public official, we are expected to perform such function na yung pag sinabing good governance is how you decide on matters correctly, paano mo i-deliver yung basic services na ang nakikinabang ay general, ang karamihan ng nasasakupan mo. Nakabatay ka doon sa good ethical standards ng public official na ipinapakita mo yung kagandahang pag-ugali sa panunungkulan. Marami kasing mga punto na yun nga, sa mga public officials na sinasabi na hindi maganda o hindi maganda yung performance kapag nanunungkulan na. Kasi maraming bagay na kinoconsider yun. So, hindi naman talaga perfecto. Hindi perfect yung administration. Hindi perfect yung decision making. Pero yan, those decisions, nakabase yung mga decision na yun kung ano yung paniniwala ng isang nanunungkulan. Dapat kasi kailangan maiparating din namin kung ano yung naging basihan namin kung bakit gano'n yung naging decision. Kahit sa tingin ng iba, mali yung decision namin. Siyempre, sa pag-decision, iba, tinitimbang pa rin siya. So, yun. Dapat palagi nga bukas, open, ang isang nanunungkulan sa lahat ng mga aspeto. Sa pagbabago, sa mga challenges, tsaka sa yung mga dapat nakakasabay kung anong pangangailangan ng komunidad. Isa pa pati yung dapat maging sensitibo sa pangangailangan ng komunidad. Hindi yung kung ano lang yung nakikita, kung ano lang yung pangangailangan, dapat malalim pa doon kung ano yung pinag-uugatan ng problema. Dapat yun ang nai-address kapag pagbibigay ng tamang program. Sa mga salitang namutawi sa kanilang bibig, mahihinguhan natin na nabigyan nila ng hustisya ang salitang good governance. Ilang araw na lamang at isang administrasyon na naman ang matatapos. Ibig sabihin, eleksyon na naman. Ito ay nangangahulugan na panahon na naman upang tayo ay pumili ng mga bagong magiging ama ng ating bayan. Ano ang iyong magiging batayan sa pagpili ng tamang tao sa tamang trabaho? Bilang isang working student, isa sa mga magiging batayan ng aking pagboto ay isang pinuno na magiging magandang halimbawa sa kapwa Pilipino. Isang leader na mag-aangat sa bansa tungo sa kaginhawaan at kasaganahan, hindi isang leader na kurakot at magbababa sa kapwa Pilipino. Para sa akin, ang pagpili ng isang mabuting kandidato o mabuting mamumuno sa ating Pilipinas ay yung may pagmamahal sa sariling bansa at pagbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang magiging batayan ko sa pagboto ay yung tama na magpapatunay na hindi lang ang magaling sa salita kundi sa gawa at sa serbisyo. Ang isa pang batayan ko ay yung karapat-dapat iboto, hindi lamang sa mabubulaklak na plataforma kundi sa serbisyong ibinabahagi nila.
ang batayan ko sa pagpili ng iboboto, syempre yung di lang sa salita kundi sa gawa. Marunong tumupad ng mga pangako at hindi napapako. Yung marami nang nagawa at lalong-lalo na yung hindi korap. Bilang isang mag-aaral, kabataan, at tunay na Pilipino, sisiguraduhin ko magiging matalino ako sa aking pagboto. Pipiliin ko ang siyang tunay na may K. Kasipagan, katapatan, kakayahan, kagandahang asal, katalinuhan, at higit sa lahat ay may malinis na kalooban. Malinis na kalooban na may malinis na hangarin at layunin para sa ating bansa. Ikaw, kapwa Pilipino, handa ka na bang bumoto? Pag-isipan mong mabuti dahil sa huli, kailangan nating mapabuti.